Hello po, mga dahilan kung bakit kahit umiinom naman ng maintenance ay hindi pa rin bumababa ang blood pressure. Parman buwelva po uli. Una, kulang ang gamot. Bumalik sa inyong doktor para ma-reassess ang blood pressure at ma-adjust ng maayos ang dosage o madagdagan ang inyong gamot. Huwag mag-self-medicate o magbago ng gamot nang walang advice ng doktor dahil pwedeng mas makasama ito kesa makabuti. Pangalawa, paninigarilyo. Pangatlo, matagalang pag-inom ng alak. Pang-apat, stress, anxiety, panic attacks. Kapag ang katawan ay exposed sa stress ay nag-produce ito ng cortisol. Ito ay stress hormone o ang fight or flight hormone. Nagpapabilis ito ng tibok ng puso at nakakapagpataas ng BP. Panglima, ang pagkain ng diet na mataas sa asukal, taba, at asin ay nakakapagpataas ng BP. Pang-anim, hindi nakakapag-exercise. Nakakapagpababa ng BP ang regular at tamang exercise. Pwede itong mauwi sa pagiging overweight at obese na nakakataas ng risk sa hypertension at iba pang kondisyon sa kalusugan. Pang-pito, meron ding tinatawag na secondary hypertension, tumataas ang BP dahil sa ibang sakit o pag-inom ng ibang gamot tulad ng contraceptive pills, hindi naman palagi pero may chance, kaya make sure to consult your doctor on what pills to take. Matagal na paggamit ng NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory agents tulad ng ibuprofen, mefenamic acid, naproxen, celecoxib, etoricoxib, diclofenac at iba pa, obstructive sleep apnea or OSA. Illegal drugs, kidney disease, matagalang pag-inom ng steroids, at hyperthyroidism. Kapag ganito, kailangan muna gamutin yung cause para bumaba ang blood pressure so kailangan ng ibang gamot maliban sa gamot sa hypertension. Usually, kapag unang bigay ng gamot, gradual o paunti-unti ang pagpapababa sa blood pressure, usually in 1 to 2 weeks time depende sa consultation you with your doctor. Kung sa loob ng 1 to 2 weeks ay walang pagbabago o hindi naging 130/80 millimeters of mercury ang inyong blood pressure kahit may gamot na, ibig sabihin, kailangan nyo bumalik sa doktor para maimbestigahan ang ibang factors at mabigyan ng nararapat na gamot. Ugaliin ang regular na konsulta sa inyong doktor para sa tamang monitoring ng inyong kalusugan. Ingat po palagi. God bless po.